Startup Podcast PH is co-produced by Sprout Solutions, Aperon, Tuala, Simf, Secuna, Red Circle Global, Maroon Studios, and Aim High. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. Andito tayo ngayon sa CAPSU ATBI Startup Incubator in Capiz State University, Dayo Campus here in Rojas City. We have 7JF Steel Fabrication and its owner, Ma'am Maria Carmen Besa. Hello, kamusta? Kamusta? Good morning. Good morning. So, Good isang morning, magandang viewers ng Startup Podcast PH. and good morning din sa fans ni Ma'am Kamya. Fans talaga. Ayun, so kakarating ko lang dito sa CAPSU ATBI, so I can see pa yung freshness ng lugar na ito. May fish pond sa tabi dito na actually ginagamit siya for fish. Nag-aalaga ng mga bangus daw dyan. And then I'm excited actually to know more ano nga ba itong mga startups na ini-incubate and nurture ni CAPSU ATBI. So, Ma'am Carmen, wag natin patagalin pa. Ano nga ba ang 7JF Steel Fabrication? So, derived dun sa, makikita mo naman siya dun sa name ng business namin. So, steel fabrication. So, steel is metal. So, most of our products and services is engaged po dun sa steel and metals like GI, pipes, tubes, sheets, stainless steel, any po. Meron din kaming part ng services din namin na which is na isasama din siya yung mga bending tsaka shearing ng mga metals plus yung mga yung mga pagkukumpuni ng mga motorsiklo, sasakyan, partially may ganon din siyang services. Sige, just to get the full picture lang. Kasi actually ang steel, alam natin kung ano ang steel. Bakal ba ang steel? Bakal. Tagalog, tama, bakal I mean, alam natin yan bakal. Pero actually, now that you mentioned this, pag iniisip ko ngayon, saan nga ba siya exactly ginagamit ang bakal, di ba? So, sige ma'am. Yung business namin, sa typical word po natin as Filipino, it's atelier. Atelier siya, basically. For vehicles? Atelier for vehicle and metal steel fabrication din, partly. So, saan niyo po sila usually binibenta or sinesell yung mga products? Kasi sir, pag yung products namin customized siya, wala kami yung parang for retail na may produce kami or manufacture kami, then ibebenta namin. So, yung kliyente is pupunta sa shop namin, sa atelier, mag-i-inquire kung possible namin gawin yung mga gate nila, yung steel trusses, yung steel windows. So, parang custom shop talaga siya. Custom shop siya for anyone who want steel. Gusto ng bakal. And then, pinasyon po kanina yung parang iba't ibang klase niyan Sige, siguro po bigyan na natin ng onting yung mga steel pipes. Ano ba yung mga yan? Steel trusses. Ano ba yung mga yun? Yung steel trusses natin, yung syempre yung pag gumagawa kang bahay, part ng bahay mo pag complete may yung doon kinakabit yung bubong mo, yun yung steel trusses. Yung steel window mo syempre kung yung either sliding yan or normally kasi ngayon sliding na, so aluminum na yung ginagamit. Dati kasi metal pa with glass. So nag-innovate din yung mga designs ng mga bahay, but yung main point kasi dito, why I was in bakit nandito ako sa CAPSU ATBI, metal naman ako. Ito kasi Agri-Aqua Technology Business Incubator to. So, paano ako nasali dito? Metal yung yung products na pala namin. So, yung po is basically, nag-start po si 7GF nung nag-join ako sa TBI, nung nakita nila na yung business pala namin has potential para tumulong dun sa mga needs ng mga food processor. Kasi nag-engage na din kami sa stainless. So, syempre, pag food processor ka, meron kang kailangan dun sa operations ninyo, sa production ninyo, like stainless steel table, stainless steel sink, sa mga restaurants, yung mga kitchen hood nila. So, hindi kami ganun ka-expert pa, but we started to engage in that kind of product. Oh, okay. So,
although not directly agri-aqua nga ang tinutulungan niyo actually ay in Yung the mga, agri-aqua oo, industry. yes. Pero speaking of that ma'am, I think related rin naman somehow ang metal or correct me if I'm wrong sa agri-aqua. Saan niyo ba nakukuha yung metal that you do? Parang saan siya galing then you fabricate it? Ano ba siya? Ano yung form niya when you get it then Ano pa when you lang siya, fabricate? very raw. So yung for example, when we speak stainless steel sheet, 4x8 pa lang siya, malapad siya. So we will May mga going supplier naman ng gano'n na dito kasi sa amin wala kaming masyadong, malalaking, suppliers and we are not, buying na bulk. Dahil na din sa siyempre kailangan mo malaking kapital 'pag nag-i-stock ka. So, yung procurement namin nung mga materials is depende sa kung anong project na dumadating sa amin. Gano'n. So, Oo. project-based talaga. So, Oo. pagdating ng project, tsaka kayo magpo-procure from a supplier, puwedeng iba't Oo. ibang supplier pa yun. Oo, kung saan yung may mas mura Saan yung dun. mas mura, saan yung pinaka cost efficient in terms of the business, Oo. and then you procure that. So, puwedeng sheets, raw metal, Oo, oo. and then kayo na magfa-fabricate. Yes And po. for sure meron naman kayo yung sa shop niyo nga andun na yung mga equipment, machineries to do the fabrication. Yung mga equipment namin hindi pa kami gano'n kakumpleto but, we do manually pa. Okay. Siguro just to ano lang din, Ma'am Kamya. I call you Kamya na lang 'no. Yeah, nickname ko Kamya, Kamya. yes. Since ang kumbaga ang alignment ni 7JF Steel Fabrication now is a startup, and in startups parang startups offer something new, like an innovation, something like creating a value. So ano po yung parang talagang maybe sino-solve niyo na problem in the steel industry, in the kumbaga, ano yung parang talagang contribution or value niyo as a startup in the society or in the Okay. economy? So as of the moment sir, yung realistic talaga na nangyayari sa amin ngayon 'no, nag-start kami ng, um, since 2017 or 15. One of my brother kasi yung company yung business ko is hindi lang ako yung nandiyan, I have my 7 brothers. Hmm. So, Dami niyo nag-start namang magkakapatid ma'am, puro lalaki yung 7 yun. ikaw lang babae? Yes. Oh, wow. So nangyari kasi one of my brothers nag-engage siya dun sa mga thesis ng mga estudyante sa Hmm, Capsu. mm. Agricultural engineering din siya that time. Then, I have, brothers din na, TESDA trained din sila na naka-stay in sa talyer. So, they were helping each other para ma-provide yung, helping the student na mabuo yung mga thesis nila Mm. sa post-harvested machines. So, Hmm. yung mga agricultural engineering, students. So, parang isa din yun sa mga factor kung bakit nandito ako ngayon sa Capsu-ATBI. So, yung I think yung nangyayari sa amin ngayon na masasabi kong improve or nag-innovate yung business namin is, we were able to adopt 6 technologies na ngayon ni Capiz State University sa post-harvest like, calamansi juice extractor, coconut extractor, coconut trimmer, ginger turmeric grinder, extractor, and crystallizer. So in-adapt namin siya, then, we're on process of, commercializing it. So parang dun kami pumasok sa gap na kung paano ni university i-commercialize yung mga invented machines nila. We don't own the patent ng machine, it was owned Yes. by the Capiz State University. So, nagkaroon Okay. kami ng, technology licensing agreement na we were the fabricator. We can able to sell it sa mga farmers natin o kung yung sino for example, yung mga association or cooperatives dealing with, ginger, turmeric product Mm. na may mga production silang gano'n. So, dun kami ata naging parang, Ah. paimportante. Yeah, but actually it's ang galing actually. I have to say ang galing. Parang pero traditionally, kailan po ba nag-start ang 7JF? Matagal-tagal na rin? Yung story sa 7GF, ano siya nung parang kakapanganak pa lang. Pero hindi siya Hmm. 7GF nun kasi Iba si pa? si father ko talaga yung nag-umpisa nung talyer. So, parang Mm. pandayan talyer lang siya. Basic metal shop Oo, siya walang na ano. license, siyempre dati hindi ganito dito sa amin province, hindi gano'n Mm. ka-inaano yung mayor's permit mo, yung mga Mm. license mo, which is, very different siya right now. Mm. Ngayon, education graduate ako, teacher ako Hmm. sa elementary. So, although nag-practice ako for a short time pero hindi tumagal 'yon.
naging OFW ako, Mm. 2010. Then, napag-aral yung mga kapatid, yung tapos, nagpag-asawa, umuwi, nabuntis, umuwi ng 2017. So, siyempre kami, I was, thinking, ano ba yung magandang business dito? Which is, tinry kong mag-travel agency, tinry ko rin yung buy and sell ng mga beauty products, mag-trading. Pero hindi siya, although moving siya, pero parang short time lang siya na ano. Then nung nag-try ako ng travel agency, ah, marami ding nag-open ng kanilang travel agency. So, hindi gano'n ka-sustainable sabi ko. So, parang, nakita ko lang na yung importance pala nung ano, nung business ng father ko na hindi na niya siyempre medyo may edad na. Sabi ko, bakit hindi ko kaya 'to anuhin, gawing legal. Gawin legal. In terms of like, hindi The ka naman permits, magawa ng illegal, registrations. Yes. Permits, Registrations. registrations from barangay clearances mo, Yes. mayor permits mo, DTI, BIR. Yes, So, oo. ginawa ko siya upon entering dito sa ano, Capsule ATBI 2019 of Okay. June. Okay. Tsaka hindi mo nga lang actually ginawang legal. But, you actually parang ano, linevel up yung traditional metal shop business. Kasi Oo. nag-explore ka pa ng other possible markets nga or parang possible commercial uses ng metal that you fabricate. Parang dati, correct me if I'm wrong, pero dati ang main line nyo talaga is yung mga metal sheets, metal pipes for the frames nung sa mga bahay. Yun siya dati. Oo. And ngayon, with through Capsule ATBI nga, kayo na ang official fabricator ng mga machines na gustong gawin ni Capsu, parang gano'n. Oo, isa kami dun sa mga nag-adapt nung mga invented machines nila. Actually, ang galing nun. Ang galing kasi in a business perspective, well, although hindi siya main market hindi siya main line, hindi siya parang, pero since connected na kayo kay dito kay university, if the university will also help like those farmers na kayo na may customer na kayo kaagad kasi kayo na yung Yung market talaga namin sir nanggagaling siya, I think, 70 to 80% ng market namin nanggagaling siya sa mga linkages namin dito sa Capsu and other government offices. So, seldom lang yung nakakahanap ako ng pag may linkage, ma'am may inquiry kami na ganito nga na ganyan sa machine namin, puwede mo bang, dun na ako pumapasok for follow-up. Yes, so parang kayong business to business ito somehow. B2B, oo. But business to government din kasi Oo. kasi you actually dun kayo parang connected din para to connect with the businesses with the government who also helps those businesses, right? Sa product na inadapt namin kay Capsu, yun dun malaki yung yung market namin sa mga linkages na binibigay nila sa amin. Si DOST din nagbibigay sa amin ng linkages. For example, may mga din sila, siyempre may mga grantee din sila ng mga programs nila. So pag may mga requirement, ma'am si ma'am na ganito naghahanap ng ganyan, baka pwede mong i-check kung makakapag-supply ka. So, pupuntahan ko. Okay. Actually okay rin yun, no? Okay rin siya na approach dito. Pa-clarify lang sa amin, ma'am, yung mga kanina you mentioned yung mga machines nga, sila turmeric, sila ginger. Siguro pa-picture lang, ano ba itsura niya, gaano ba siya kalaki, ano yung metal doon, para lang kasi baka ibang nakikinig nito is audio lang. So para lang ma-imagine namin. Or baka may picture tayo video dyan. ako dito. May video ka. So sige, yung video siguro i-link na lang din natin when we publish this. Pero okay. Sige, pwede kong i-share sa'yo. Which is, inipon namin siya. Bali yung ginger turmeric set na kasi yon 2019 pa namin siya ginawa. So then yung coconut machines nila, for coconut machines nila, yung trimmer at extractor. Yung extractor pa lang yung nagawa namin last year lang. Mga ganun kalaki yung mga machines na yun. Yung Calamansi juice extractor, parang lang siya, parang gas range. Okay. Pero 300 kilogram per hour yung capacity niya. Yung ganun din si parang dispenser lang si coconut, dobleng dispenser si water dispenser si coconut extractor. Parang ganun yung siya kalaki.
Actually, I'm curious dito kasi before, ang pinoproduce niyo medyo mass manufacture siya, or customized siya pero I believe mas madali gawin yung mga trusses and pipes compared dito na machine talaga na complicated. Oo. So, ano po yung parang difference nun ng paggawa? Mas mahirap ba talaga? Mas complex ba talaga ang Complex yung machines kasi siyempre yung mga parts nun you need to first time pa lang namin siyang nagawa, so there were some modifications dun sa real na machine talaga na meron si Capsu. So, yung process namin, it's like very challenging din. Pero may coordination naman, whatever modification we made dun sa machine, nire-record naman namin siya. Then we agreed naman with Capsu na i-share namin sa kanila whatever are Yes, and those. by the way po, so parang ano siya. Kumbaga may requirements na si Capsu about the machine yung parang yung May design may and design, yes. as per dun sa application sa patent. So, oo, tama yung Susundin sa namin yun, patent. oo. Kasi naka-patent yun. Okay, okay. Oo. And I believe yung paggawa lang po nito parang gagawin niyo muna yung mga parts and then i-assemble siya, ganun ba Oo, yun? parts muna, then assemble. Yung metal shop niyo po, gaano siya kalaki yung lugar na yun? Yung kung saan ginagawa yung mga machine? 120 square meters. Hindi siya gano'n kalaki sir, kasi start up Hindi, pa lang kami. 120 square meters, parang na rin yun, 6 na kwarto, mga ganun. Medyo 6 na malaki-laki room, lang, malaki, parang malaki talaga siya. oo. Ilang mga tao dun na gumagawa? Sa ngayon siyempre may 6 but hindi siya regular as per kami, as per project based lang kung ano yung So pero may regular na tao do'n is our 2, yung so isa ano sa rin mga kapatid ko. ano rin siya, custom talaga, project based na 'pag may for example, so parang flow nito ma'am 'no, first of all yung uniqueness niyo is, somehow hindi lang kayo steel fabrication, machine fabrication kayo? Ah, Or machine Kami lang sa lang namin, sa product lang, hindi kami nag-a-accept ng machine, services na anything, oo. yun nga yung kay True Capsule, True Yung sa Capsu. machine lang ni Capsu yung namin, yung Tapos, 'pag meron so you get linked with a farmer or with the business, then 'pag gusto niyo ng machine, based dun sa patent, based dun sa design ni university, you will fabricate the machine, and then yung sa fabrication, custom based din, magpo-procure kayo ng supplies, metal supplies, and custom based din, project based din, kukuha kayo ng mga tao. So it's really project based. And then once nagawa na yung machine, ibebenta niyo na dun sa oo, deliver na namin kay client. Pero yung isang ayun. challenge diyan sir dun kasi sa business namin need namin yung skill talaga, yun yung pinakamahirap na hanapin, yung tao na gagawa. 'Pag medyo naburyo yung utak ng isa sa mga kapatid ko, so nade-delay. So yun isa sa mga challenges as Para din owner. siyang parang yung mga construction project somehow na may mga foreman na may mga may mga Oo, tauhan, oo. ganun siya. Oo. Anyway ma'am, ayun actually, I like this startup actually. Ang ganda ng angling niya rin na from traditional metal na nagkaroon siya ng actual, Nagkaroon ng bigger picture kung ano yung magiging product namin, tapos yes, nagkaroon kami ng partnership with government entity At na saka yun nga, parang talaga yun yung new value that you really do in society, or parang talagang ginagawa ninyo. Actually may tanong ako dun sa name, 7JF Steel Fabrication. 7JF ba dahil 7 magkakapatid or Oo. yun ba yun? Oo, nakuha mo Ano yung JF? Puro sila J, tapos F, Rock, apelyido. Okay. So, now naman ma'am sa parang yun nga yung story. Actually, you mentioned na kanina yung story na yung mga travel agency. Pero ang tanong ko muna is, nung even before ba, did you really think of doing a business na, or parang talaga nagkaroon ka muna ng period na anong gagawin ko, ganyan, or paano ka po talaga napunta sa business world? Wala akong plano. Yung kasi pagka-graduate ng college, siyempre maghanap ka ng stable work as a teacher. Magti-teach ako, 'di ba? Nung kami nung college, bago kami nag-graduation, tinanong muna kami ng OSCA namin, yung Student Affairs Office namin, what will I be after 5 years after graduation? Siyempre nilagay ko doon, naging teacher, nag-asawa, nagkaanak. But in reality, iba pala 'pag after graduation mo, iba na yung magiging priorities mo. Siyempre magkakaroon ka ng kita. Paano ka makakatulong sa family mo, sa mga kapatid.
Then there's nag-teach ako, na-employ din ako sa sa mga malls as cashier. Then there's chance na mag-abroad sa Middle East na OFW. So nag-try, nakahanap doon ng trabaho as sa travel and tourism naman siya. Naging tour guide for a short period of time. Naging tour coordinator. So doon nanggaling yung experience ko sa travel and tours kung bakit ako nag-decide mag-open dito. Oo. And after that, na-stop yun nung nag-asawa ng 2015. Doon yung stage na syempre pag parang naging workaholic ka, bigla kang natigil. Naghahanap ng trabaho. Wala na akong income. Umaas na ako sa asawa ko. So doon ako nagkaroon ng anong gagawin ko para magkaroon ako sariling income. So business yung naging option. Pero ma'am, ang tanong dito rin kasi ang business somehow, lalo na when you start a startup, risky pa siya tsaka hindi pa ganun ka-stable yung income. Compared sa like kung may stable income ka or ano naman. Wala akong choice eh. Hindi ako pwede magtrabaho kasi may mga maliliit na bata ako. May anak na ako. So, yung startup talaga nangyari sa akin, wala akong masyadong income. Magkikita, igagastos na naman dun sa talyer. Kasi yung talyer, yung shop namin, hindi ganun siya ka-updated na yung of course, hindi pa siya ganun na Yolanda, na renovate, ganun. So, when it comes to sabihin mong nagkakaroon ng income, not that bumabalik agad sa business. Oo. Minsan abunado pa. Asan pala yung shop? Sa dito Dumalag. Malapit lang sa Dumalag. Malayo siya. Mga from here by drive 40 to 45 minutes. Tsaka na-imagine ko rin dito kasi siya parang project-based siya. No? So parang maybe kung stable salary ka, so ganyan lang, ganyan. Stable, stable, that's good naman, stable. Pero kung project-based, mataas lang onti, pero bababa din. Tataas din. Parang very, very seasonal din, very, Pero may din naman kasi, hindi naman talaga ganun ka. Aside kasi sa business na yan, yung operations binigay ko sa mga kapatid ko. Ako, after mga 2022, nag-anap na ako ng regular work. So na-employ ako sa munisipyo, then nagiging consultant ng mga bumalik ng UAE, naging consultant ng mga din doon, pero hindi siya regular, hindi siya travel sa kitchen equipment industry din siya. Okay. So parang related din dito sa business ko. So nag-engage doon, then bumalik. Ganun, balik-balik. But that's actually an important part din, kasi startups nga hindi naman siya ganun kadali gawing profitable eh. Pero in case, ma'am, so ngayon, you also still find, you have a full-time job now or? Hindi. So ano pa rin, mga part-time din. And you also, this is also one of your part-times din, Full-time ko siya. Ayun nga, in case, that's my question actually, in case talagang mag-boom or talagang tuloy-tuloy ibigay sa inyo through the university rin na mga, i-link sa inyo na mga, na market, will you go full-time? Full-time po, so yun yung ambisyon. Kumbaga, yun yung dapat kong pagtrabahuan na. Ayan. This moment, last year, hanggang ngayon. Ayun, let's go, 7JF. Is payroll processing taking too much of your time? Introducing Sprout Payroll Starter. For as low as 5,000 pesos per month, you get a team of experts to help you with your payroll and HR needs. We'll help compute and process payroll, handle all your government compliance requirements, and automate timekeeping. Leave the payroll to us so you can focus on growing your business. Enjoy peace of mind with Sprout Payroll Starter. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more.
In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Protect your assets from bugs before bad hackers exploit them. And launch your products seamlessly with Sukuna, your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do. Let's make your security our priority. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com, guided by one of our top experts. Pakwento rin po kung paano kayo mismo napunta kay Capsu ATBI. So paano siya nakita? Paano kayo napasok? Graduate ako ng Capsu. Okay. Teaching Ay, nga pala, teacher. ako. Yung mga brothers ko din, Capsu din. Yung one of my brother, graduate din siya ng Capsu sa agricultural engineering. Yung mga si Sir Efren, siya yung nag-convince talaga sa akin, mag-join ka na sa Capsu ATBI para incubate ka na din. Ano ba yung incubate? Ano yung itlog? Tapos pumunta ako dito. Ako pa yung pinaka-last na nagpalis. Si Sir French, sabi niya, ma'am, anong business mo? Travel and tours. Ano gagawin niya dito? Travel and tours. So hindi pa Kasi agri-aqua. Tsaka when you went here, wala pa tong idea na to, kumbaga. Wala. Dahil sa amin kasi pag sinabing incubator, itlog yung nilalagay doon, so papapisakan ng sisiw. So, lately na lang siya ko na-understand kung ano talaga yung essence, yung nagiging part ni Capsu ATBI sa mga startups at saka yung mga MSME na sumali. So si Capsu ATBI din yung parang nagpaisip sa inyo na, pwedeng gamitin yung metal shop ni Father? Ay, hindi naman. Or ikaw na naman? May na ako, gusto ko siyang yun nga, yung i-improve. The timing lang talaga na pumasok si Capsu ATBI. Yung mga business model, proposal, yung marketing strategies, wala yun sa plano ko. Dito ko lang yun siya na meet. Na kailangan pala yun sa negosyo. Hindi na pala yung kikita ka tapos lang. Actually, hirap din magnegosyo kasi hahanap ka na nga ng customers, ng market mo. Ang dami pang active sa mga tax, mga registration. Pero actually, yun din naman ang natutulong ng incubator. So really nahahatch nga yung itlog ng business. Oo, itlog lang. Itlog ka lang talaga. Kumbaga yun lang kung ano yung ideas mo lang dun sa nakuha mo sa surroundings mo, sa mga work experiences mo, as person nakikita mo sa mga other businesses. Aside pala dun, so nakikita mo na ng mata mo, mayroon pa palang behind na mga kailangan mo ring matutunan sa operation. Which is si Capsu ATBI na pina-realize sa akin yun. Which is natutunan na nagamit ko rin siya upon entering sa mga part-time jobs na meron ako. Nagagamit ko rin siya. So parang nale-level up din yung knowledge mo. Even po yung pag-link talaga sa university, no? Yung pag-link dun sa may paggawa ng mga machines through Capsu ATBI talaga yun. Yung paggawa yung pag-link sa inyo na kayo yung magiging fabricator ng mga machines. That's through Capsu ATBI din nangyari. And I believe isa pa sa mga tinutulong ni Capsu ATBI sa inyo ay sa mga grants. And so kamusta naman po ang may balita ko, may mga kayo? So we were grantee po kami ng SGF ni DOST Startup Grant Fund. Newly. Last 2 years ago kami nag-apply. So this year na-utilize ko na yung fund na paunti-unti po na siyang ina-implement ko ano yung nandun sa... Ano po ba nandun? Okay naman sabihin ko. Siyempre yung improvements for your business, yung shop, yung talyer, improvements ng mga equipments mo. Then sa raw materials, tinulungan nila ako dun sa raw materials ng mga machine na inadapt ko for galing kay Capsu. Okay. Ilang years po ba yung grant? 1 year. 1 year. 1 year. Okay. So, pero at least parang ma-boost niya yung ma-boost niya yung business para mas makago pa. And by the way, kamusta po yung experience na kunyari, meron kayong farmer na nagagawa ng machine.
kamusta yung experience na yun? Madali bang kausap yung madali bang ma-negotiate yung parang deal Hindi, with sir. them? Tsaka Hindi. especially, ang inisip ko dito kasi, yung design ng machine, baka sabihin, baka meron pa silang gusto ipabago, mga ganyan. May mga circumstances na gano'n kasi machine depende doon sa magiging requirement nila. Yung yung method ko kasi sa kanila, especially sa mga co-op, hindi kasi pwedeng isang tao yung magde-decide diyan, marami yan sila. Yes, Oo. So, co-op ba ang kausap nyo? Hindi Mga parang... co-op or association. So hindi isa-isa farmer to? Meron namang individual meron. na negosyante or Okay. And Pero most of our clients na previous is mga co-op. co-op. And kung co-op, marami papagawa yun ng machine. Hindi naman. Depende doon sa Depende talaga. production nila kung ano yung kailangan Kasi lang minsan nila. minsan pala yung mga farmers, sa isang co-op lang sila nagpa-process din ng mga kunwari may kailangan i-process, nag-share sila ng machines din minsan. Yun, no? Parang siya, isang machine para sa lahat. Normally ganun. So, ayun. So, what do you say po about sa yun nga, sa... Kailangan mo talagang one-on-one na bisita. You need to present kung ano yung yung method ko kasi, inaalam ko talaga kung anong kailangan nila. Tapos meron akong machine na kapso, ganito, ganyan. Suited ba to sa inyo, ma'am, sir? So, pag suited, yun, may mga, it takes time, bago, hindi siya agad-agad. Yes, gano'n ba katagal ang buong project? Pag ganun. Yung machine naman, magagawa namin siya 2 to 3 months, gano'n. Pero yung sa design, part ni co-op at saka association, especially pag yung fund nila is galing din sa government, takes 1 year to 1.5 years. So, ganun yung Oo nga, mahaba-haba pa yung procurement stage tsaka yung planning stage. Tapos pag gagawin na... Kasi yung machine, bago siya i-deliver, dapat kailangan muna meron silang production area na i-prepare. May mga meetings pa sila. Oo nga. Naranasan ko yun. Kailangan ko pumunta, makipag-attend din sa meeting nila para makita ko rin kung ano yung proseso nila. Just process ng learning ko last 2019, 20 hanggang pandemic. Okay. So, really project-based talaga ito, no? Really project-based. Sa mga, pala po ito? Sa mga farmers and co-ops? Dito sa Capiz or meron na ba kayong outside? Nakapunta kaming Guimaras. Guimaras. May Iloilo din ako. Ano pong mga farms sa Guimaras? Sa mangga ba? Hindi. Sa sila? Din sila? Cassava, cassava products nila. I actually like Guimaras. Nagpunta rin ako din. Nag-tour ako sa Panay Island Iloilo, Guimaras, Miagao is still Iloilo rin naman. And then here, Capiz, then Rojas City, and then I'm checking the places around here. Last question lang about dun sa may machine. Okay naman sabihin kung nasa around anong price range yung machine pag Sa amin, papagawa sila? From 50 to 270,000. Okay. But yeah, I think ang magiging thought naman na dyan is in terms of the productivity ng machine, kung masasave nun or kung mabibilisan yun yung productivity if manual gagawin. Kasi siya, sir, hindi pa kami, kumbaga, hindi pa namin na-set yung sa operation namin, sa production namin na may standard kami. Kasi bago pa lang namin siya na-adapt. So, kailangan pa naming, syempre dun sa mga spare parts ng mga machines, kailangan mo siyang i-record one by one. So, hindi pa kami umabot dun sa meron na kaming production time talaga. Yes, pero we need to, to develop pa yung namin. Yes. Tsaka po, I mean, ang mga farmers ay bibili ng machine if patutulungan sila. So, actually, even if it's a high capital expense for them, especially for the co-op din, kung parang ma-ROI naman nila yan in the long run, bibili sila. So, yeah, I think ganun yung mas mabibenta pa rin ito to more farmers. Maybe even outside Panay Island or maybe sa other parts ng Panay Island na parang natutulungan na yung mga farmers to make them more productive and to save time for them in their manual labor. Isa po yun sa mga future plan namin to to go outside Capiz, Region 6, through linkages then through ATVI. Yes.
Introducing Aim High. Smarter construction management starts here. Monitor costs and progress with real-time insights. Plan ahead and adapt with streamlined scheduling tools. Make data-driven decisions to avoid costly delays. Increase efficiency and profit with Aim High. Speaking of that, Ma'am Kamya, so future plans or maybe vision, lakihan natin ng vision natin. So, ano po yung parang vision for 7JF Steel Fabrication? Ang vision ko for this business, yung sa akin kasi ano lang, wala pa akong masyadong clear vision for us. But we need to work hard. Work hard. We need to address whatever yung dumadating ngayon. Dapat available kami lahat palagi na i-address siya, i-comply siya. Work hard and continue this progress. Siyempre, yung ambition mo talaga is kailangan lumaki siya. Yung I have a plan nga may one of my dream din na kasi maliit lang kung tutuusin sa nakita ko doon sa isang steel fabrication company, machinery din sa Bacolod. Yung talyer namin is like 1/8 lang nung nila. Wala nga. So, papalakihin 4 hectares yung sa kanya, sa amin na lang. Kung gusto ko magkaganon. Malaki. Oo. Sabi ko, dapat may ganon din ako. Okay yung So, magandang I think motivation. part yun, part yun ng isa sa mga ambition ko, no? But for us, sa mga kapatid ko, I'm telling them na kailangan trabahuin kung gaano kaliit or kalaki yung dumadating dito sa talyer. Dapat andito kayo, available kayo. I-attend nyo. Ayun. So, yun Kahit pala. small farmer lang yan, kahit pa welding spots, welding job lang yan, dapat andito. May mga lumalapit din minsan ng mga Oo, doon kasi talaga kami nag-start, welding job, welding talaga. Okay. Ayun. Pero ang gandang vision nun, mas malaki pang shop. And yun nga, mas madami pang matulungan din ng mga farmers, even individuals and yung mga co-ops nga na may requirement ng mga machines. So, maparami pa ang... Oh, sir, sa ano siguro yun siya sa later na future plan, but yung syempre me as a business owner talaga, yung kailangan kong maging quality muna bago ko siya Quality. Sabagay, kumbaga, yes. kailangan ko muna focus dun sa production at operation ko bago, di ba? Even though yung marketing kasi andyan lang man pag may product ka na, pwede kang gumawa. Pag na-display mo siya, pag may gusto, bibili na talaga yan. Pero kung yung product na ilalabas mo is like, hindi pa, ikaw sigurado. Yun din po yung difference muna kami nito sa stage na ganun. Yung difference sa mga parang tech startup kasi ito mahirap mag-iterate I mean, talaga kailangan maganda na yung product muna. Useful na, talagang quality na nga yung machine. Operational siya and talaga, yung alam mo nang hindi na, babalik man sa'yo for maintenance yung kliyente mo, dapat after 1 year na. Parang gano'n. Hindi yung deliver mo the next day. Yan, mga specifics ng isang manufacturing company ito actually. Parang manufacturing and fabrication nga. But, ayun, thank you so much, Ma'am Kamya, for our chismisan, our kwentuhan, our conversation about 7JF Steel Fabrication. If our listeners want to know more about 7JF, maybe meron dyang co-op na nakakinig nito, or actually, may mga farmer co-ops actually na ako nakausapin na naka-tune in sa podcast kasi we also really interview agri-aqua startups. So baka meron dyang anyone, partner, baka investor din, grad, or whatever who want to connect with you. So how can they know more about you? Maybe you can lead them to the website if you have, or social media. You can reach us naman po. We have Facebook page, 7JF Steel Fabrication. As of the moment, yung website wala pa. So magiging on process siya, ongoing na magkakaroon kami pag na-stable na yung mga products at But dun po sa Facebook page namin, pwede din mag-message doon or mag-text or tumawag. May number din naman doon na Sige, I'll tag the Facebook page and I'll also put the links in the description. And ayun, thank you so much, Ma'am Kamya. Thank you. And thank you sa mga nakinig.
Thank you very much to our 58 patrons. This episode is super powered by AskLexPH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. Founders Launchpad, our ecosystem partner. Early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest growing market insights tech company with its data gathering platform, HustlePH. SmileChecks, streamline hiring and onboarding with automated background checks. Cloud CFO, cloud accounting service provider for businesses ready to grow. Cloverly Tech, all-in-one digital platform for property developers. Diabetes, accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services, tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. One CFO, CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Unawa, driving digital transformation with secure, legally enforceable electronic signatures and robust AML compliance. SchoolTech, all-in-one AI-integrated school and learning management system. Better Support, a Manila-based BPO company. They have a referral program for people who can bring in new clients. You might know a Western-based business that needs better support. Britanna, enterprise-grade ERP solution that fits a small and medium business budget. Wonder Brand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. Drive Manila, Philippines' largest peer-to-peer car rental community. East Point Business Outsourcing Services, one-stop shop for streamlined business solutions for MSMEs such as business registration, bookkeeping, and more. Doon, Philippines' first fully insured peer-to-peer car-sharing marketplace. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. DiviCode Technologies Incorporated, IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. Looking for buy and sell online with Sigurado sellers. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. This episode is powered by JIA Engineering Solutions, Algacon Aquafeeds, One Alj, Grey Wolf Technologies Philippines, Pareto Consulting, Jure.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Wasteless PH, Tech Tribe, Yay, Uplift Code Camp, Board Prep, Dohe Philippines, Edfolio, Hive Rooms, Kazam, CodeCham, Sirius MD. Support the podcast through the links in the description.